Welcome to Donmar TV News Channel. Magkano yung presyo ng PPEs na binili ng Aquino administration? Papakita po namin. Dokumento po ito. 1,700 sabi nila overpriced. Ang binili ng administrasyon ni Presidente Aquino 3,500. Kailan? September 28, 2015. Matter of days bago bumaba sa pwesto ang Aquino administration. Magkano binili na ng PPE? 3,800. June 23, 2016. Ilang araw bago bumaba sa pwesto? 7 araw bago bumaba sa pwesto. Alam niyo po, sabi nila, pag ikaw nagduro, apat na daliri ang nakaturo sa inyo. Ganyan po ang nangyari doon sa di umano overpriced PPE. Senator Drilon, please explain. Bakit ang mga kakampi mo doble ang halaga ng binili para sa mga PPEs sa panahon na wala pa pong pandemya? Meron po talagang kumita, hindi po sa administrasyon nito. Given this, I just simply want to raise a query here. But since it is a common knowledge that the chairman of the Blue Ribbon Committee is also the chairman of the Philippine Red Cross. Ito, lupit to. Which is in the early days of the COVID-19 pandemic, entered into a multi-million peso memorandum of agreement with PhilHealth. Tingnan mo, ang kapal ng mukha, double hipokrito Double standard, puna siya ng puna dun sa mga, ito, in-appoint mo, bakit pumasok sa negosyo, ganyan-ganyan, di ba? Hindi nga pumasok Hindi yun yung kumpanya. Remember, si Lau, hindi yun yung kumpanya. Si Lau, siya lang yung nag-approve doon. Ito, mismo yung kumpanya ni Gordon na Red Cross ang pumasok sa kumpanya ng PhilHealth. Di ba? Sobrang hipokrito, grabe, sabi ko. Ang kapal na mukha ninyo. Di ba may conflict of interest na isa sa iniimbestigahan mo ay katransaksyon ng organisasyong pinamumunuan mo? Nagtatanong lang po, Mr. President. Galing binanatad sabay. Nagtatanong lang po, Mr. President. Senate President yung nakausap niya kasi privilege speech yan. Pinapagalitan mo. Pati ako nadadamay, tinatawagan mo. Bakit hindi nababayaran? Ako, kasamahan mo sa gobyerno. Papagalitan mo kami. Ano namang kinalaman ko? Tulay lang po ako, kung maaari. Kita mo kung gaano kayabang to si Gordon? Pinapagalitan daw niya si Go. Ito si Go na nagsabi. Pinapagalitan niya si Go tungkol doon sa hindi nagbabayad yung PhilHealth sa Red Cross. Sabi niya, sandali, pareho tayo senador Ako na nga yung tumutulong sa'yo, pinagagalitan mo pa ako? Sabi ko, this time napuno na si Senator Go. Napuno na talaga siya. Lumaban na. Sabi ko, finally, lumaban na rin si Senator Go. Kasi sa totoo lang ang kapal ng mukha mo, Gordon. Punahin mo ba naman at pagalitan mo si Senator Go? Pareho kayong senador. Nakalimutan mo ba? Hindi yan aid lang ni Pangulong Duterte. Tinutulungan ka nga niyan Tinutulungan ka mabayaran. Nakikiusap ka lang. It's a favor. Senador kayong pareho. Nagiging tulay lang po ako sa executive para mapabilis po ang lahat ng proseso. Dagdag pa dyan, hindi ba disadvantageous sa gobyerno at against the law ang paghingi ng advance payment? Malupit to. Alam nyo ba na bawal ang advance payment? Bawal yan sa batas. Diba? Kasi nga kailangan niya Ito, wala akong biro to. Sa negosyo sa kunwari, katransaksyon mo yung gobyerno. Service muna bago bayad ng gobyerno. Ang tagal magbayad ng gobyerno putak ng putak si Gordon di ba? Hindi kami babayaran. Hindi namin tutuloy yung testing. Hindi kami babayaran. Hindi namin tutuloy yung testing. Alam nyo bakit? Kasi at that time, alam naman natin na ang Red Cross magaling naman talaga yan. Nung simula pa lang, tsaka sanay na sila sa ganyan. Di ba? Konti pa lang yung mga yung mga laboratory na umaasikaso ng testing. Anong ginawa nila? Di ba? Anong issue nila noon? Pansinin nyo panoorin nyo yung picture noon. Ang issue nila noon, pinressure nila ang gobyerno. Kailangan na mass testing. Konti ang laboratory at that time na umaano pa sa mass testing. Ibig sabihin, sa mass testing, sa RT-PCR na testing, konti pa lang. So, nangaano ngayon yung mga politiko, mass testing. Yung pala, etong si Gordon, may Red Cross siya na magma-mass testing, kaya pala sila puna ng puna na, bakit wala kayong testing? Yung pala, may papasok ako ito. Yung Red Cross. Kami yung nagte-testing.
Kaya ka pala pilit ng pilit na, di ba dati ganun ang kwento nun? Ang kwento nun laging, bakit mo lang nagte-testing? Testing ang only sagot. Kaya nga umabot pa pati kay DJ Lunyo. Testing. Di ba yung testing, gagawin kang testing. Di ba? Kasi nga, yun yung trending nun eh. Kulang sa mass testing. Yung pala naman, nilakad niya yung Red Cross na magma-mass testing at humingi ng advance. Hindi ako nagsabi ha. Sigo. Yung pala may conflict, humingi pa ng advance. Anyway, let us save that discussion for another forum. Naku po. Magtatanong lang po ako. In the spirit of fairness and impartiality, shouldn't the Blue Ribbon Committee Chair inhibit himself from further hearing all matters involving PhilHealth? Make no mistake, Mr. President, I will not present any conclusions here without due process and fairness. Tinuturuan po ako ng tama at kailanman ay magiging patas po ako. Sana naman po, ting patas rin po kayo. Sabi niya pa naman po, patas po siya. Patas nga ba? Sabi niya, lahat pwede magsalita sa hearing niya. Totoo nga ba? Sabi niya, the truth must come out. Bakit parang iba ata ang pinapalabas niya? Prangkahan lang po. Doon lang po tayo sa totoo. Hayaan na lang natin ang publiko ang humusga. Anyway, napapanood niyo naman po. Sa totoo lang, malaki po ang respeto ko sa inyo noon pa. Papasalamat po ako sa inyo. Kakasama po tayo noon. Lagi po ako nagpapakumbaba sa inyo. Kaya siguro ang trato mo sa akin, hindi kapwa senador. Kahit sa mga hearings, umpisa pa lang. Noon pa, magkatabi tayo sa isang hearing. Kahit sa mga hearings, ang trato mo sa akin, parang resource person lang na pwede mong barahin habang nagsasalita. Ang bastos ano? Ang bastos daw ni Gordon, parang ang dating resource person lang siya, si Senator Go. Sa totoo lang, eto nga sabi niya nga pareho lang tayong binoto ng taong bayan, baka mas madami pa ang bumoto sa akin. Sabi ko, boom, kunana! Other senators were accorded the privilege to have an opening statement in the hearings. Bakit ako kailangan mag-stick sa topic na gusto mo? Tama, di ba? Yung iba, pag nagsalita, privilege speech. Si Trillanes, nagpi-privilege speech yan kahit sa ang hearing, di ba? Kahit wala sa topic, sinasabi niya. Pinapayagan, walang sinasabi ito si Gordon. Pero pag si Senator Go, bawal. Yan ang sinasabi ni Senator Go. Pareho naman po tayong senador. Mr. President, ako pong diretsong kausap. Kung may gusto ka pong sabihin at punahin, lapitan niyo lang po ako. Ilang pinto lang pagitan ng opisina natin. Narinig ko pa sa media na sinasabi ng iilan dyan, senador na ako, bakit patuloy pa rin ako malapit sa Pangulo? Karapatan mo na questionin ang pagiging malapit ko sa Pangulo. Boom! Finally! Alam mo kung bakit finally? Yan ang lagi sinasabi nung iba senador ka na bakit kailangan ka pang laging nakabuntot kay Pangulong Duterte? Yan ang laging, di ba? Naalala nyo, may mga senador na pagkalabas ng hearing o session, biglang tinatanong sila ng media, may pahaging pa sila na bakit itong si Senator Go? Di ba? Ano sinasabi niya? Anong pakialam mo? Totoo naman anong pakialam nila kung malapit si Go? Ang importante, wala namang problema. Nangako ako sa Pangulo, hindi ko siya iwanan habang buhay. Kaya ito talaga sabi ko sa inyo, walang ibang loyal kay Pangulong Duterte kung hindi itong tao na ito. Wala nang iba. Sorry pero wala talagang iba kung hindi ito. Ito ang talagang, hindi, senador ako pero magsisilbi ako dito kay Pangulong Duterte. Bahala kayo. Anong gagawin niya? Hindi ulitin natin hindi niya binabawasan ng pagkasenador niya. Bakit? Sinabi nga niya, hindi siya nag-a-absent. Siya ang lahat present siya. Ano ginagawa niya? Dinodoble niya yung trabaho niya. Amin na lang yun. Dahil mahal ko ang Pangulo. As long as walang conflict po sa trabaho na ginagampanan ko bilang senador, wala kang karapatang questionin ito at wala kang pakialam. Gusto ko yun, Senator Go. Talagang tingnan mo yung mukha ni Senator Go. Wala kang pakialam. Questionin ito at wala kang pakialam. Panalo. I noticed that nobody seemed to complain about my proximity to the President. Salamat, Francis Padilla. When you would have me say something to him or ask him to do something for you, tawagan mo ko, nating mo kay Pangulo, noon pa, walang reklamo. Ang galing. Ito yung sinasabi ni Senator Go. Nagagalit kayo malapit ako kay Pangulo. Pero pagka may gusto ko yung iparating kay Pangulo, pinadadaan nyo naman sa akin. Sa akin yung nilalapit.
Walang reklamo kapag ginagamit nyo akong tulay sa ating Pangulo. Oh. Pag hindi pabor sa inyo, pero kapag disadvantageous sa inyo, at ngayong malapit ng eleksyon, bakit pupunahin ninyo? May nagsasabi dyan, nagpapaka-EA daw ako. Hindi ko po kinahihiya yan. 1998 pa po ako nagtatrabaho sa kanya. Grabe, tagal na nun na 1998 ha. Naging senador na po ako ngayon. Papasalamat po ako kahit na isa lang po akong munting EA po. Sa mga EA po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka kayo rin po maging senador pagdating ng panahon. Isa lang po ang tutunan ko.